What's up guys? Ito na yung part 22 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung 2D array o yung two-dimensional array. Yung 2D array natin, ito sinulat ko na yung description. A 2D array is essentially an array of arrays. It can be visualized as a table or matrix with rows and columns. So basically, ang 2D array natin ay meron kang arrays sa loob ng array mo. Siguro bigyan ko kayo ng real-life example para mas ma-visualize natin ng maayos. Isipin nyo, meron kayong malaking kahon. Yung malaking kahon na yon is for fruits only, para sa prutas. Siyempre, tulad ng sa array, is kailangan single data type lang ang gagamitin. Ganun din sa 2D array. Single data type lang. So, kung string ka, string. Kung int ka, int lang. So, dito, sa case natin na to is puro prutas lang tayo. So, yung malaking kahon, isipin nyo, is maglalaman ng mga prutas. Pero, isipin nyo, ang pangit naman ng itsura nun kung magkakasama lahat ng prutas, yung mga hinog, sa ilaw. No? Magkakasama sila. So, ang gusto ko is paghiwalayin sila. So, paano natin gagawin yon? Ang solution natin is, syempre, kukuha tayo ng kahon pa. Dalawang kahon. Paghihiwalayin natin sila. So, ang mangyayari dyan, sa malaking kahon na yon, meron kang dalawang kahon sa loob nun. Sabihin natin si kahon A at si kahon B. Si kahon A, maglalaman ng hinog na prutas. Si kahon B, maglalaman ng hilaw na prutas. So, kung makikita nyo, itong example na to, meron kang kahon sa loob ng kahon. Kung sa Java naman, meron kang array sa loob ng array mo. So, nagigets nyo ba? Bali, may ginawa akong visual representation dito para mas maintindihan natin na maayos. Sa Paint ko lang ginawa yon. Wait lang, ito. Saan yun? Ito. Yan. So, makikita nyo dito, meron kayong row. So, ito yung row nyo. Merong tatlong row na nakikita, pero lagpas yan. So, kaya may dot ka dito. So, kahit gaano karami yan. Tapos, yung column nyo, yung vertical na to, column 0, column 1, column 2, column 3. Tapos, meron kang dot. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan. So, ang pagbasa dyan is index base. Okay, yung position dyan. Kaya, nagsastart tayo sa 0 kasi ang index is nagsastart sa 0. So, meron kang row 0. So, dito ang row 0 nyo. Itong first horizontal. Tapos, meron kang row 1, second horizontal, row 2 sa third horizontal, and so forth. Tapos, meron kang column 0, which is yung first vertical natin. Column 1, second vertical. Column 2, third vertical, and so forth. Ganito siya basahin. Yung unang nakikita niyang number, yung row. Yung pangalawang number, yung column. Kaya nakikita niyo dito sa square na to, yung mga square na yan, ito yung row. Ayun, pinalitan ko na yung kulay, ginawa kong red para mas makita natin ng maayos. Row 0, column 0. Nakikita niyo? Row 0, column 1. Kasi ito, column 1, no? Tapos nasa row 0 pa siya. Tapos, row 0, column 2, row 0, column 3. Nakikita nyo, ayun, column 3, row 0. So, susunod na row 1, column 0. Row 1, column 1, and so forth. Okay, kung makikita nyo, andito yung number ng row natin. Nilagay ko lang to, no, para makita natin na maayos. Ito, nilagay ko lang din to, para makita natin na maayos. So, makikita nyo, kung nandito ka, meron kang row 2, column 3. Kung nandito ka, meron kang row 2, column 1. So, nagigets nyo kung paano basahin? Itong row, column na inaaral natin na to, importante to kasi ganito ang pagbabasa sa 2D array. Ganito nyo siya binivisualize. Merong row, merong column. Balik tayo sa IDE natin. Meron pa akong mga iniwan na note doon. So, denoted by dalawang bracket siya. Kung array lang, isang bracket lang. Pero kung 2D array, dalawang bracket. So, ang syntax niya ganito. May data type ka. Tapos may dalawang bracket.
So, yan yung 2D array natin. Tapos, yung array name natin equals curly braces. Sa curly braces mo, meron kang array 1, comma, tapos array 2, comma, array 3, comma, and so forth. So, ito ang syntax niya. So, meron akong ginawang isa pa dito sa Paint. Mas Java-based example siya. So, ito. So, ito yung example. Int, yung data type natin. Tapos, yung 2D array natin, yung dalawang bracket. Tapos, yung pangalan ng array natin, my numbers, equals, meron kang curly braces. Tapos, ito yung array 1 natin. Kumbaga, ito yung array 1 natin, yung 1, 2, 3. Yun yung laman niya. Tapos, yung array 2 natin, merong 4, 5, 6. Tapos, yung pangatlong array natin is 7, 8, 9. So, meron kang mga array sa loob ng my numbers natin. So, ito yung example ng 2D array. Itong example na to, yung example natin na to, pwede natin siyang i-rearrange into ganitong itsura. Ayan, can also be viewed as int, bracket, bracket, my numbers, tapos equals, may curly braces ka, tapos ito yung 1, 2, 3, ito yun, yung array 1, no? Array 1, tapos ito yung array 2 natin, yung 4, 5, 6, ito yung array 3 natin, yung 7, 8, 9. So, wala tayong binago dito, kundi yung arrangement niya lang. Wala tayong binawasan, wala tayong dinagdag. So, huwag kayong malilito. Ngayon, itong ni-rearrange natin na to is pwede natin siyang i-visualize as yung square natin na ginawa kanina. Yung pinakita ko sa inyo. Or yung grid. Pakita ko sa inyo ulit yung picture. Yan. So, pwede nyo siyang gawin ganito. Okay? So, na-explain ko na kung ano to, kung paano ulit to. So, ito yung row 0, row 1, row 2, tapos dito yung column 0, 1, 2, 3. So, kung makapansin nyo, saan na yun? Ayan. Ayan, meron row 0, row 1, row 2, tapos column 0, column 1, column 2. Tapos, pag ginawa natin siyang grid, magiging ganitong itsura niya. Row 0, row 1, row 2, column 0, column 1, column 2. Siguro mag-practice muna tayo ngayon. Paano pag gusto ko ma-access tong 6 or gusto ko makuha tong 6? Paano ko siya i-access? Para ma-access siya, yung tinuro ko kanina, pakita ko lang ulit So, baka nakalimutan nyo kasi. Para ma-access yan, di ba? May row ka sa kaliwa. Ito, may row sa kaliwa. Tapos yung column sa kanan. Okay? So, row muna, tapos column susunod. Laging mauuna ang row, tandaan nyo. So, balikan natin yung picture natin. So, para ma-access yung 6, row muna. Anong row siya? Row 1. Anong column siya? Column 2. So, 1, 2. Ganun siya. So, siguro isa pa, yung 8. Paano to ma-access yung 8? Row 2, column 1. So, last. 3. Paano to? Yung 3, row 0, column 2. Okay? So, nagigets nyo? Bago tayo mag-start sa pagko-code, gusto ko lang linawin sa inyo na itong can also be viewed as ay optional lang naman to. So, hindi nyo siya required gawin na ganito. Pero kung nagsisimula kayo is, syempre, mas maganda pag ginaganto nyo para ma-visualize nyo yung grid na itsura niya. Kasi nga, mas madali siyang makita, di ba, kung naka-grid siya, kaysa sa nakaganto siya. Pero tuturo ko sa inyo yung technique, no, para hindi nyo na siya i-rearrange ng ganito. Paano yung technique na yon? Huwag niyo sasabihin na sa atin lang tong technique na to. Pag sinabi nyo, marami nang makakaalam, syempre. Joke lang. Pero sige, ang technique dyan is, etong mga array mo, syempre, ito yung first array mo, itong 1, 2, 3, yung second array natin, yung 4, 5, 6, tas ito yung array 3 natin, yung 7, 8, 9, yan yung mga row natin. Okay? So, itong first array natin is yung row 0, itong 1, 2, 3. Tapos, itong 4, 5, 6, yung second array natin, yan yung row 1 natin. Tapos, itong susunod na array is yung row 2. So, ang mga array dito is yan yung row. Okay? So, yun yung katumbas niya. Ngayon, yung mga array na yan is, syempre, may mga laman yan. Yung mga laman niya is yun yung column natin. Gets? So, meron kang column 0, column 1, column 2, column 0, column 1, column 2, column 0, column 1, column 2. Okay? So, sige, bigyan ko kayo ng example. Itong 8, paano natin nahanapin yung 8? So, bilangin natin kung pang ilang row siya. Row 0,
row 1, row 2. So, pang ilan siya sa loob? Column 0, column 1. So, row 2, column 1 siya. Check natin sa grid. Ito yung 8, row 2, column 1. So, tama nga. Okay, so, ganun lang siya. Madali lang naman. O, mag-start na tayo. Gawa ko dito ng string, bracket, kasi 2D array. Ayun, denoted by bracket. So, kailangan yan. Fruits. Magpo-fruits tayo. Tapos, syempre, curly braces natin. Sa curly braces, gagawa ko ng 3 array siguro. So, ito yung first array, second array, third array. Sa first array natin, siguro ilalagay ko dyan mga pulang prutas siguro. Ano ba yung mga pulang prutas natin? Strawberry. Yan, strawberry. Apple. Cherry. So, sa pangalawa, mga dilaw. Banana. Pineapple. Lime. Lemon. Sa pangatlo, ito yung mga green natin. Green. So, meron tayong, ano mga green? Green apple. Tapos, alam ko merong green na grapes eh. So, lagyan natin grapes. Grape. Tapos, watermelon. So, siguro pwede na yan. Ngayon, pwede natin siyang i-rearrange or pwede natin siyang iwan ng ganyan. Pili kayo. Rearrange na lang natin. Sige. So, rearrange natin. Ganyan. Okay? Siguro ganyan gagawin ko. Ganyan. Tapos, magko-comment na lang siguro ako dito ng column 0, column 1, column 2. Siguro ayusin natin yung mga spacing, no, para mas malinaw tingnan. Ganyan. Yan. Yan. So, medyo inaayos ko lang, Yan. Siguro pwede na yan. Tapos, dito sa right side, kasi hindi ko malalagay sa left side yung row yung sulat. Dito na lang sa right side. Kasi pag dito ka nag-comment, mabubura siya. So, lagay ko dito. Row 0. Row 1. Tapos, row 2. Lagyan ko ng space pa ng konti, yan. Yan, okay na yan. So, siguro gawin lang natin simple. I-print lang natin yung gusto nating i-print. Maglalagay ako dito ng system.out.println. So, anong gusto kong i-print? Siguro gusto kong i-print si strawberry muna. Okay? So, pangilan siya? Row muna. Pang row 0 siya. Column 0. So, 0, 0 siya. So, paano siya i-print? Paano natin siya i-access dito? So, kailangan fruits. Yan, fruits. Bracket. So, itong unang bracket, ito yung row natin. Row 0, column 0. So, kapag niran ko siya, strawberry. So, sige, isa pa. Siguro gusto kong i-access si lemon. So, paano siya? Row 1. Nasa row 1 siya. Column 2. So, itong unang bracket is yung row natin. Row 1. Column 2. Iraran ko. May lemon tayo. Tama. So, last. Okay, Control D. Duplicate yun. So, siguro si green apple. So, or si grape. Si grape tayo. So, paano natin i-access si grape? Row 2. Nasa row 2 siya. Column 1. So, row 2. Column 1. Run. Grape. Okay? Tulad ng sa array natin, kung naalala nyo, since array din naman to, 2D array nga lang, 2D siya, bawal kang lumagpas sa
dami ng elements mo kapag nag-access ka. So for example, 5 lang elements mo, kapag nag-access ka sa pang-6 na element, magkakaroon ka ng out of bounds na exception. So mag-e-error ka. So dito, ganun din dito, kapag lumagpas ka sa row mo, for example 3, kakaroon ka ng exception. Ganun din dito sa column. Kapag in-access mo yung, for example, column 3, magkakaroon ka ng exception. So try natin, no? So sa row 0, column 3, so wala tayong column 3, no? So magkakaroon to ng exception. Tignan natin. Nagkaroon nga, no? Out of bounds. So paano kapag yung row yung out of bounds, pero yung column hindi? Run. So ganun din, no? Out of bounds. So, kailangan maingat kayo sa pag-access ng elements nyo dito sa array natin. Ito na. Yung isa pang kailangan nating matutunan dito sa 2D array. Kasi hindi lang naman ganito ang gagawin natin dito sa 2D array, yung pag-access lang. Yung isang kailangan nating matutunan dito is kung paano natin i-iterate yung buong 2D array natin. Or kung paano natin babasahin yung laman ng 2D array natin, yung lahat. So, siguro sa example na to, paano natin ipiprint yung buong laman ng 2D array natin? So, yung strawberry, apple, cherry, hanggang watermelon, paano natin ipiprint yon? So, pwedeng ganito, yung pa isa-isa, 0, 0, tapos 0, 1, 0, 2, tapos 1, 0, 1, 1. Pero matrabaho yon, mabusisi yon. Walang gagawa, no? Hindi practical yon. At higit sa lahat, hindi siya flexible. So, paano gagawin? Kung naalala nyo yung loop, di ba meron tayong while loop, meron tayong do while loop, meron tayong enhance for loop, meron tayong for loop. So, anong loop ang gagamitin natin dito? Siyempre, yung for loop. Although, pwede natin gamitin yung while loop, pero sa pagkakaalala natin, di ba, ang while loop is ginagamit siya kapag hindi tayo sigurado sa dami ng iterations natin. Sa for loop, usually ginagamit siya kapag sigurado tayo sa dami ng iterations natin. So, in this case, sigurado naman tayo sa dami ng iterations natin. So, meron kasi tayong 3 row at meron tayong 3 column. Okay? So, for loop na to. So, siguro tanggalin ko muna tong out of bounds na to, no? Para hindi siya madumi tignan kasi nag-error, ang pangit tignan. Yan. So, okay na. I-recap ko lang yung array sa inyo, no? Tapos balikan natin tong 2D array para mas ma-explain ko ng maayos yung 2D array. Okay? So, ganito siya. Gawa siguro ako ng int. Mabilis lang naman tayo, no? Na may numbers, ganyan na lang. Sabihin natin 1, 2, 3. Pwede na 1, 2, or 4. Ganyan, hanggang 4. Kapag nag-for loop tayo dyan, initialize natin siya sa 0, diba? Tapos, meron tayong condition na kung gaano karami to. So, 4, no? So, 4 siya, I less than 4, ganyan. Or, pwedeng, my numbers.length. Mas flexible to. Pero, pwede na yung 4 dito sa example na to. Tapos, I++. So, ganyan talaga ang niya madalas na nakikita nyo. 0, initialize, tapos yung length, no? Tapos yung I++. Tapos, ngayon, print natin yung may numbers natin ay ganyan. So, papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niyan. So, na-print yung 1, 2, 3, 4. Ngayon, bakit ko nire-recap sa inyo tong array na to? Kasi itong array na to is hawig siya dito sa 2D array. Kung makikita nyo, meron kayong mga elements dito sa array nyo. First element yung 1, comma, second element yung 2, comma, third element yung 3, comma, at fourth element yung 4. Ganon dito sa 2D array. Meron kang first element yung array 1, comma, second element yung array 2, and so forth. Bale, pwede na nating pagbasihan to. Itong original na, kumbaga yung 1D array natin, pwede natin gamitin to sa paggawa ng 2D array. Copy. So, i-paste ko. Ganyan. Tapos, itong i-minimize ko lang to para mas makita natin maayos. Tapos, siguro i-comment ko na lang to, no? Para hindi na siya masama pag nag-run tayo. Yan. Itong for loop na to, ito, is basically, ito din yan, di ba? Ito yan, kinopya lang natin. Piniprint niya yung my numbers natin.
Ano ba yung my numbers natin? 1, 2, 3, 4. So, in-iterate niya yan para ma-print yung lahat ng elements natin. So, meron kang element 1, element 2, element 3, tsaka element 4. Okay? Ganon din dito sa 2D array. Kapag pinrint natin itong 2D array natin, ipiprint natin yung element 1. Pero in this case, array 1. Okay? Element 2, in this case, array 2. Element 3, in this case, array 3. Di ba? So, ganun din yan. So, similar sila, no? Sana wag kayo malilito. Bali, check na natin kung tama yung initialization. Int I equals 0. Tama naman. Usually talaga, nagsastart tayo lagi sa 0 kasi yun yung pinakasimula, no? So, ito yung index. Sabihin natin, no? Yung index or yung placement natin. So, nagsastart tayo sa 0 sa pinakasimula. Tapos, sa condition, I less than 4. Tama ba yan? Hindi. Kasi itong 4 na to is yung dami ng elements natin. Gaano ba karami elements natin sa my numbers? 1, 2, 3, 4. Pero ang pinag-uusapan natin dito is, syempre, yung 2D array. Gaano karami yung elements natin sa 2D array? First element, which is yung array 1. Second element, which is yung array 2. Third element, which is yung array 3. So, meron tayong tatlo. Yan. Pero syempre, mas flexible kapag nilagay nyo is fruits.length. Okay? Pero hindi ko pa natuturo yung mga method sa inyo, no? Kaya, pwede na tayo mag-settle sa 3 muna. Pero mas flexible yon, yung fruits.length. Tapos, yung huli, yung increment. Usually, ganyan talaga, no? I++. Kasi ang I++ is 1 by 1 ang angat niya, pa isa-isa. Ayaw natin ng 2, no? Ayaw natin ng ganyan. Ayaw rin natin ng 3. Gusto natin is pa isa-isa lang. Ganyan. Kasi, para mapasadahan lahat ng element natin. Tapos, meron tayong system.out.println. Meron tayong my numbers. Palitan natin to kasi itong my numbers para yan dito sa kinoment nating example. No? Yung 1D array. So, palitan natin siya. Gawin natin 2D array, yung fruits. Yan. Tapos, siguro basahin muna natin. No? Tulungan ko kayo kung paano babasahin to. So, meron tayong int I equals 0. So, magsa-start tayo sa 0 para sa value ng I natin. Ang 0 ba ay less than 3? True. Since true siya, patakbuhin yung code block. Ano ba yung nasa code block natin? System.out.println fruits I. Yung I natin is 0. So, kung sa 2D array yan, ito yung index 0 natin eh. Yung array 1. So, element 1, index 0. Yung element 2 natin is index 1. Itong element 3 natin o yung array 3 natin is yung index 2. So, since index 0, ito yan, index 0. So, yun yung element 1. Sa fruits natin, ano yung index 0 natin or yung element 1 natin? Ito yun, di ba? So, ito yung array 1 natin. Okay, yung first array. So, ipiprint niya yan. Strawberry, apple, cherry. Tapos, susunod niyan, increment. 0 plus 1, 1. So, ang I natin ay 1 na. 1 is less than 3, true. So, patakbuhin niya yung code since true siya. System.out.println fruits 1. So, ang 1 na yon is, ito yan. No? Ito yung index 1 na natin eh. So, meron tayong banana, pineapple, lemon. Okay? So, yung array 2 na yan, ito yung array 2 natin. Meron tayong banana, pineapple, lemon. Tapos, mag-i-increment na naman tayo. So, meron tayong 1 plus 1, 2. Ang 2 ba ay less than 3? Oo. So, patakbuhin natin yung nasa code block. System.out.println fruits 2. So, yun yung index natin. 0, 1, 2. So, ito yung 2 natin, yung fruits 2. Okay? So, itong array 3 natin. So, ano ba yung array 3 natin? Ito yung array 3 natin eh. Okay? So, meron tayong green apple, grape, tsaka watermelon. Pero, kapag niran natin yan, meron tayong hash, dito, weird stuff na nakikita. Ano yung weird stuff na yan? Bakit merong weird stuff dyan? Kasi, ang system natin hindi marunong mag-print ng diretso ng isang array. So, for example, hindi niya alam kung paano i-print to. Itong strawberry, apple, cherry ng diretso. Same case dito. So, pakita ko sa inyo, ipiprint ko tong my numbers ng diretso. Isa siyang array, di ba? System.out.println ko siya, no? System.out.println my numbers.
Okay? Papakita ko. Hindi siya marunong mag-print ng diretso. Ayun, ganyan ang lumalabas. Kaya gumagamit tayo ng loop para ma-access natin isa-isa yung laman ng isang array. So, Control Z ko na lang siguro to. Okay? So, paano gagawin dito? Kailangan natin for loop sa loob ng for loop. So, meron tayong nested loop na magaganap dito para ma-print natin ng maayos yung 2D array natin. So, maglalagay ako dito ng isa pang for loop. For. Yan. Tapos, yung laman ng for natin dito, int, since may I na tayo, j naman tayo. Tapos, 0. Siyempre, kailangan mag-start tayo sa pinakasimula. 0. Tapos, yung condition natin dito is j less than saan? Sa dami ng column natin. Bakit ko nasabing dami ng column? Kasi, itong outer loop natin, itong yung unang for loop natin, ito. Yan yung unang for loop natin, di ba? Yan yung row natin. Kung naalala nyo, bakit siya row? Kasi basahin natin, int I equals 0. Ang 0 ba ay less than 3? True. So, i-print nyo to, yung fruits 0. Ano ba yung fruits 0? Yan yung array 1. Okay, yung array 1. Kasi yan yung index 0, fruits 0, di ba? So, yan yung pinakasimula. Ang array 1 natin ay naglalaman ng strawberry, apple, tsaka cherry. Ano ba yan? Yan yung row di ba? So, ang masasabi natin, ang array is basically yung row natin. So, pwede natin siyang palitan ng pangalan. Gawin nating row. No? Para mas makita natin maayos, hindi tayo malito. Kasi medyo nakakalito kapag ay ang nakalagay. No? Yan. Ngayon, row na siya. Since hindi naman pala natin pwedeng i-print ng diretso yung array natin, i-comment na lang natin to. Kasi wala rin namang ipapakita yan. Kundi weird stuff lang. Yan. Since yung outer loop natin, itong outer for loop na to is yung row, ito yung magsisilbing column natin. Diba? So, pwede natin lagay is call. Ganyan na lang. Call. Yan. Sa bawat array natin, mayroon tayong 3 column. So, pwede natin sabihin na 3 siya. Pero hindi siya flexible. Bakit? Paano kung 4 yung laman ng isang row dito? Halimbawa, itong row 1 na to, 4 laman yan, hindi 3. Ay, hindi gagana to. Itong for loop natin sa loob. So, paano natin gagawin dyan? Mas flexible kung ang gagawin natin is i-access natin yung array niya. So, paano natin i-access yung array niya? Fruits, bracket, tapos yung anong array siya? Ito yun, diba? Yung row 1. Yan yung array na yan. Pero imbis na ang gagamitin natin ay specific na number, like ganyan, 0, 1, ganyan, ilalagay natin ay yung row natin. Okay? So, sinasabi natin yung fruits sa isang row natin, okay, which is, halimbawa, ito, banana, pineapple, lemon, kukunin natin yung length niya. So, yan yung mas flexible. Pero, since hindi ko pa naman natuturo hindi ko pa naman natuturo yung method sa inyo, pwede na tayo sa 3. No? Pwede tayo mag-settle sa 3. Kasi puro 3 lang din naman siya. So, di tayo magkakamali dyan. Puro 3 naman siya. Tapos yung huli, increment natin. Call plus plus. So, lagi naman plus plus kasi gusto natin plus 1 lang yung abante natin. Ayaw natin mag-skip. Tapos, ipiprint natin siya, system.out.print. So, ipiprint natin yung fruits to the array, yung row, at yung column. Okay? Diba? Tulad na sinabi ko, yung una, yung row. Tapos yung pangalawa, yung column. So, tulungan ko kayo kung paano basahin to. Okay? Pero iraran muna natin para makita natin. So, meron tayong strawberry, lemon. Ay, hindi kasama to kasi ito yan. Ito yan. Hindi kasama yan. So, dito tayo start. Strawberry, apple, cherry. Strawberry, apple, cherry. Tapos, after ng strawberry, apple, cherry, may banana, pineapple, lemon. Banana, pineapple, lemon. Tapos, green apple, grape, tsaka watermelon. So, tama yung pag-iterate natin. Na-print natin ng maayos yung 2D array natin. So, ngayon, tutulungan ko kayo kung paano basahin to. Siguro, burahin natin itong mga nasa taas ito. Yan. Para makita natin na maayos. Yan. Medyo kumakain kasi ng space Di naman natin kailangan na yun. Okay?
So, meron tayong string fruits. Yung fruits natin, nagko-contain ng maraming arrays. Ilang arrays? Meron tayong array 1. Ito, array 1. Comma. Ayan, comma. Array 2. Ayan, array 2. Comma. Tapos, array 3. So, tatlong arrays ang meron yung fruits natin. Yung mga arrays na yon, pwede din nating tawagin na row. So, ito yung row 0, which is yung array 1. Row 1, which is yung array 2. At yung row 2, which is yung array 3 natin. So, ngayon, yung bawat array natin, itong array 1 natin, bawat array, merong laman yan. Yung laman niya is yun yung column natin. So, itong array 1 natin, may tatlong laman. So, column 0, column 1, column 2. Okay? Tapos, ganun din dito, may tatlong laman, column 0, 1, and 2. Column 0, 1, and 2. Okay? So, meron tayong for loop dito sa baba natin. Basahin na natin. So, meron tayong row 0. So, magsa-start tayo sa 0. Ang 0 ba natin ay less than 3? True. Since true siya, patakbuhin natin yung nasa code block natin. Ano ba yung nasa code block natin? Okay, may comment. Hindi ba basahin yan? May for loop ulit. Okay, so check natin to. Int call equals 0. So, ang 0 ba natin ay less than 3? Oo. Diba? So, ipiprint natin siya kasi papatakbuhin natin tong code block. So, system.out.println fruits, 0 yung row natin, 0 din yung column natin. So, ano yun? Ano yung ipiprint na yun? 0 column, 0 row. Diba? So, ito yun. Ipiprint niya yung strawberry. Tapos, uulitin niya tong for loop na to. So, tatapusin niya muna tong for loop na to bago siya bumalik ulit dito, no? So, plus 1 na, increment na. 0 plus 1, 1 na yung call natin. Ang 1 ba ay less than 3? True. So, patakbuhin mo yung code block. System.out.println fruits, row, ano yung row natin? 0 pa rin, no? 0 pa rin siya. Tapos, yung column natin is 1 na. Ano yung 0, 1? 0 column, 0 row, column 1. So, ito yan yung apple. Tapos, ngayon, mag-increment ulit. So, 1 plus 1 is 2. So, yung call natin, 2 na. Ang 2 ba ay less than 3? Oo. So, patakbohin ulit natin to. System.out.println fruits, 0 pa rin yung row. Tapos ito, 2 na. Okay? So, check natin yung fruits, 0 and 2. Okay? So, 0, 2. Ito yan, cherry. O, ang susunod is increment ulit natin. 2 plus 1 is 3. Ang 3 ba ay less than 3? Hindi na. So, i-break na natin tong loop na to. Tapos, babalik ulit tayo dito sa loop na to. Saan tayo nahinto? Sa pag-i-increment. So, ang row natin is 0. 0 plus 1 is 1. Ang 1 ba ay less than 3? True. So, patakbuhin natin tong code block ulit natin. Patakbuhin natin yan. Okay, meron na namang comment. Hindi babasahin yan. May for ulit. So, patakbuhin natin yung for loop. So, ang call natin is 0. So, 0 is less than 3. True or false? True. So, patakbuhin natin yung code block niya. System.out.println fruits. Ano yung row natin? 1 na, di ba? 1. Tapos, yung call natin is back to 0. 0. Ano yun? 1. Ito yung row 1 natin. Tapos, column 0. So, ito yun, banana. Tapos, tapusin natin yung loop. Ang call natin is magpa-plus 1. So, 0 plus 1, 1. So, ang call natin 1 na. Ang 1 ba ay less than 3? True. So, patakbohin natin yung code block natin. System.out.println fruits. Ang row natin is 1. Ang call natin ay 1 din. So, ano yon? Row 1, column 1. So, pineapple, ipiprint yon. Tapos, mag-increment na naman tayo. 1 plus 1, 2. Ang call natin ay 2. 2 less than 3, true. So, patakbuhin to.
system.out.println, fruits row is 1, ang call natin is 2. Okay? So, dito yan. Row 1, column 2, lemon. Hanggang matapos natin yung watermelon dyan. Okay? Ulit, ano na yan, and so forth na yan. Pero sige, tuloy natin ng konti pa. So, magbe-break na yung loop kasi ang susunod ng 2 ay 3. So, ang 3 ay hindi na less than 3. So, magbe-break to. Tapos, yung row natin, from 1 magiging 2 na. Kasi doon tayo nahinto, no? 1 plus 1 is 2. Ang 2 ay less than 3. Oo, so patakbuhin natin yung code block. Tapos, mababasa na naman to. Uulit-ulit siya. So, green apple, grape, tsaka watermelon naman. So, iraran ko para makita ulit natin. Okay na? So, strawberry, apple, cherry, hanggang watermelon. So, hanggang dito na lang tayo. Pasensya na napakahaba ng video. Pero sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi-sabi ko. Kasi nung inaral ko tong 2D array dati is nalilito din ako. Hindi ko siya maintindihan. Ang alam ko lang kung paano siya gumagana. Basta meron kang row, yung unang 4. Tapos yung 4 sa loob is para sa column. Yun lang ang alam ko dati. Hindi ko alam kung bakit ganun. Basta parang ginawa ko siyang formula nang hindi ko siya naintindihan. So ngayon, naintindihan ko na siya is gusto ko i-share sa inyo kung paano ko siya naintindihan. Okay? So sana marami kayong natutunan ngayon sa 2D array at see you guys sa susunod na video.